Kumalma ang habagat ngayong araw pero lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Bulacan. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian live mula sa Hagonoy. Ched, kamusta ang sitwasyon dyan? Pinky, bagamat humupa na ang baha sa ilang mga lugar sa Bulacan, may mga areas pa rin na apektado ng pagbaha, lalo na dito sa Hagonoy, Bulacan kung saan hanggang ngayon panaka-naka pa rin ang pag-ulan. May mensahe naman ng mga residente sa gobyerno. Kailangan pang mamangka ng ilang residente sa Barangay San Sebastian sa Hagonoy dahil ang baha sa ilang lugar doon hanggang bewang pa rin. Maging sa ilan pang mga kalsada, may hanggang binting baha kahit low tide ngayong araw. Sa Wawado Street, hindi na raw nawawala ang baha na pinalalapan ng habagat. Ito na po yung parang pinaka-normal niya na Dati po natutuyo pa to. Ngayon hindi na po siya natutuyo. Anong nakaraan lang po, Sir Araw, nung merong habagat po, nung nakaraan. Inabot po dito ng hanggang dito po, sa baba po dito. Paliwanag ng kagawad ng San Sebastian na si Alvin Mendoza, kailangan ng dikis sa mga ilog para mapigilan at mabawasan ang pagbaha. Kami po ay nananawagan po sa DPWH Secretary na sana po ay bigyan pansin po ang nararanasan po ng mga taga-Hagonoy po sa labis pong pagbaha. Ayan po ang sitwasyon namin kahit po siya wala pong high tide. Sa Malolos naman, may ilan ding lugar na apektado pa rin ang pagbaha, gaya sa Cabanas. Ang ginang si Mary Ann Trinidad, lumusong at nagtungo pa rito mula sa Hagonoy para sa kinakailangan niyang dokumento sa opisina ng SSS. Pero uuwi siyang dismayado. SS Akop. Ay wala, lumusong ako sa baha, wala man lang signs. Dito man lang, sana merong nakalagay na sarado sila. Babalik ng bigo. Sa isang subdivision, kinakailangan pa ng truck para maisakay at mahihatid ang ilang mga residenteng apektado ng baha. Baha rin ang dinaraing na ilang mga pamilya sa isang subdivision sa Plaridel, Bulacan. Pati ang kanilang mga bahay, pinapasok na ng tubig. 3 weeks na po, pumapasok sa bahay, tapos kapag lumabas ka, may tubig. Alip po ha, kung anong sakit na ang mararanasan namin dito. Ay, naku. Lalo na dun sa nag-uumpisa sa terrace, papasok sa loob ng bahay namin. Madalas, lalo na pag ganyang walang tigil ang ulan. Gusto namin magkaroon kami ng drainage. Kasi ito, lalo na itong street namin, laging may baha. Hindi maayos at maaasahan na flood control infrastructure. Yan ang hinihingi at panawagan ng mga residente ng probinsya ng Bulacan. Ang baha daw kasi ay isang problema na dapat solusyonan at hindi isang bagay na dapat makasanayan na lang. Balik sa iyo, Pinky. Ched, maliban doon, meron pa bang napansin ang mga residente na kailangan pa ng agarang aksyon dyan? Pinky, kanina nag-iikot tayo sa Malolos, may nakita tayong mga potholes o yung mga butas sa daan na meron na ring mga tubig ng baha. Ito yung kaninang ginagawa ng mga DPWH officials, nilagyan na nila ng aspalto kasi dinaraing ng mga residente online na delikado ito at nakakadisgrasya sa kanila, lalo na itong mga nagdaang araw na panay ang ulan at baha dito sa Bulacan. Pinky? Talagang delikado yan, Ched. Handa naman ba ang LGU? Kasi nga, dahil may baha, syempre, alam naman natin, posible ang leptospirosis. Yung iba sa mga kababayan natin dyan, wala na talagang choice. Tama ka dyan, Pinky. Nakita natin kanina, ang daming mga naglalakad na hindi nakabota, talagang bare feet lang or naka-slippers na maaari nilang ma-expose yung sarili nila sa likelihood nga nitong leptospirosis. Aminado naman ang Barangay San Sebastian na meron ng ilang mga kaso ng leptospirosis sa kanilang lugar. Kaya sa ngayon, nagsesecure daw sila ng enough na stock ng antibiotics para labanan itong bakterya na ito at kausap na nila yung Rural Health Office kanina, Pinky. Maraming salamat, Ched Gatchalian. Nag-uulat ang live mula sa Hagonoy, Bulacan. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.